Now, alam nyo ba kung ano isa sa mga pinaka-importante sa atin? We need to understand from the very beginning, lahat ng ito, in the context of intentionality. Listen to this. In the context of modeling, in the context of relationship, in the context of intentionality, in terms of parenting, in terms of building a family that pleases God. Ano sinasabi ng Diyos? We need to be intentional to also tell our children. And even for the children, in the event na nag-fail yung parents nyo, to be forewarned, then be intentional to know the minefields. Understand where Satan placed them. Understand the warning signs para hindi tayo magkamali. Kung mali yung magulang natin, wag natin sila sisihin dahil meron tayong sariling lakbaying haharapin. So we need to understand this signs. Nagkakaintindihan po? We need to know para alam natin saan natin makikita ito. Saan natin makita saan itong minefields na ito. We need to be prepared. Okay po ba yan? Now, kaya napaka-importante ito. At isa, because we are relational people, ang number one na nilalagyan ng landmine si Satan, listen to this, ay friendship, dating, and marriage. Lahat ng tao, for example, the parents, we want to make sure that our children would have the right friends to be with. Tama ba? Gusto natin, anak natin kasama na tamang kaibigan. Gusto natin yung mga mapapangasawa nila, tama, iba-ibang standard. Ang iba, ang standard nila, napakamundo. Like, car actor. Meron bang car actor yan? Ano ibig sabihin na may kotse ba yan? Di ba? Iba naman, may personality ba yan? Minsan, mali yung kanilang standard. Kaya kung mali yun, tiyak sisirain yung ating buhay. Nakuha natin? Kaya, for example, when it comes to dating, ang dami, ay ba ang iniisip na sa dating? Ano ba itong dating na ito? Kaya nga lumabas na yung aklat because of the wrong things that they were doing during dates, during their dating, parang time. Kaya ang sabi ni Joshua Harris, kiss dating goodbye. Pwede ba? Wala yung dating na yan. Sa Old Testament times, during the days of Jesus, totoo, wala namang dating. Kasi the marriages were pre-arranged. But whether we like it or not, ang reality natin, meron ng dating. Nagkakanidihan. So what should we do? We need to understand. May landmines nilalagay ang diablo dyan. So we need to understand the warning signs. We need to understand anong dapat natin gawin. Nagkakanidihan po. Now, ito pa pong napaka-importante. How about marriage? Ako, naalala nyo, meron pong mama, mag-celebrate na ng 20th year anniversary. Nandoon, paggising ng asawa niyang babae, bigla yung lalaki, nandoon, nagmumuni-muni, ang lalim ng iniisip. Sabi ho nung babae na nagising, sabi niya, Sweetheart, anong ginagawa mo? Nag-iisip lang. Di ba 20 years na natin bukas? Oo, 20 years. Naalala mo, 20 years ago, nung nakita ako ng tatay mo, na hinalikan kita, naalala mo, tinutukan niya akong barel. Sabi niya, papakasalan mo ba o makukulong ka? Sabi niya, naalala mo kung gaano ka dapat ako katagal makukulong? 20 years. Naalala mo? O, anong kinalulungkot mo? Anong iniisip mo? Laya na sana ako ngayon. Isipin mo yan. Kawawa naman. Isipin mo, yan ang kanyang karanasan, yan ang kanyang utak sa pagdating sa pag-aasawa. Alam nyo, napakasarap ng buhay mag-asawa kung tama lang yung kung alam lang natin yung design ng Diyos. Why? Because, you see, marriage is God's design for us to see how He wants to relate with all of us. Yun ang idea ng Diyos. Now, nakakalungkot, ang daming jokes patungkol po sa mga mag-asawa. Meron pa po isa, tigilan mo na yan, didilim na paningin ko. Yung pala, sakal-sakal siya. Hindi na siya makakita at makahinga. Wala, di niyo nakuha. Nagdilim ang paningin ninyo. Kalimutan na natin yan. Now, so why is this so important? The truth is this. Dating starts with friendship. Marriage starts with friendship. Tama ba? So pag mali na yung foundation mo, masisira ka na sa dalawa. So we need to be very careful because yung friendship, it talks about who would be with us. Kaya nga, sabi ng Bible, do not be deceived. Why? Because in other words, sabi ni Paul, you and I are prone to be deceived. Maloloko tayo. Walang accepted dyan. Pwede kang maloko. Huwag mo sabihin, ang tali-talino mo, hindi ka maloloko. Hindi totoo yan. Maloloko tayong lahat. So we need to be very careful. We need to be very aware. Bakit? Kasi lahat ng tao pwedeng maloko.
Nakakadinig yan? Kaya nga sabi ng Bible, the heart is deceitful. Kaya nga, be very careful. Do not be deceived. At sabi ng Bible, ano pa? Bad company corrupts good morals. Now, this is something very important. Kapag mali na kasama mo, naku, tapos ka. Pwede kang masira. It corrupts your morals. It corrupts good morals. Can you imagine kung gaano ka-importante yung tamang kaibigan? I have read reports, mga bata, teenager, namatay sa drug addiction. Hindi nila gusto yun. Kaya lang, because of peer pressure, because of wrong company, they were dead. Kaya may mga testimonies of parents, sabi, umiiyak, warning their children to the danger of peer pressure. Sa totoo lang, it depends on the kind of pressure they bring to you. Whether we like it or not, may peer pressure. Tama ba? Pero anong klaseng pressure? Kaya kailangan maintindihan mo, pressure palayo sa Diyos o palapit. Dapat naintindihan natin, there is nothing wrong about the pressure. Ang mali lang, kung anong pressure, saan nang gagaling. Tama ba? Nakakadinig tayo. So kailangan importante, kaya sabi niya, bad company. Kasi hindi naman masama ang kaibigan eh. Kaibigan are good. Ang masama, bad company, bad friends. Okay po? Kaya friends are good. Now, most of the people, they enter to friendship, one, because they want to belong. Tama? Number two, there are times that they want to get into friendship because they want to find a partner. Tama ba? Kaya nga, bawat binata't dalaga, yung mga bata, sasabihin lang, Mami, hindi ako mag-aasawa. Promise. Ikaw lang, Daddy. Ganyan, di ba? Nako, pag dumating yan sa pagiging 13 years old, hindi ko naniniwala sa teenager kasi kaya hindi ko binabanggit. Naniniwala ako, dalawa lang yan, children, adults, tapos. Walang, pag 13 ka, nag-adulthood ka na. Young adult ka na. Nagkakadinig na. There's no such thing as teenager. Kalokohan yung teenager, kagagawan lang yan ng modern psychologist. Di ba? Kaya excuse lang yan ng pagiging complacent ng mga bata. Kasi sabi nila, mga bata, hindi pa pwede yan. Magtrabaho, kalokohan yan. 5 years old ako, nagtitinda na ako, kaya alam ko how important for us to be a man. Okay ba yan? Nagkakadinig yan? So ito na, pagdating ng mga 13 years old, yan na, yung mga daddy, wala akong ibang gusto ko, ikaw lang. Pagdating ng 13 years, marami ng pagpapago. Tawag dyan, physiological changes sa katawan. Mga hormonal, changes sa katawan. Biglang, iba na, biglang nagkakaroon ng kuryente sa mata. Sino siya? Yung dating kalaro niya, nasampalan silang ganyan, biglang naging guwapo. Diba? Tapos yung lalaki naman na wala namang kamukha, yung babae na wala namang kakwenta-kwenta dahil mabaho sa laro, di ba? Pagdating ng 30, wow! Nakuha niyo? Dahil pagbabago. So naghahanap na sila ng mapapangasawa. They would now pursue marriage. They would now pursue someone to be with them forever. Kaya ang lakas ng benta sa telebisyon. Mga forever na yan. Di ba? Forever loving. Ang lakas niyan sa telebisyon. Pero lahat ng yon puro kasinungalingan.